Good morning, good morning, good morning, America. It's another beautiful Monday morning. It's a great day to start a day with a grateful heart. And of course, we're being thanked, blessed. And of course, thank you, Lord, for the gift of life. And of course, for the beautiful life. And thank you for the gift of family, for the gift of people around me. And thank you for all your blessings. So, sa araw-araw ng ating buhay, isang umaga na pagkagising na puno ng pag-asa, and it's Monday morning here in California, and to be thankful to back to work, back to reality, and of course, it's Monday. What is my motivation? And of course, I always believe, always start your week with a motivation that you can able to accomplish all good things in life at long you believe in yourself. Lahat ng mga bagay sa mundo, ma-accomplish mo basta naniniwala ka na magagawa mo. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay maaari mong gawin sa kabutihan. So, at long you believe in yourself, at long you stay positive. And one thing I learned in life, always surround yourself with positive people. The people who became successful because of their hard work, their commitment and dedication, whatever you want to accomplish in life. Yun ang sinasabi na kung gusto mong gumanda ang buhay mo, maging part ka ng journey ng mga tao na may mga accomplishment sa buhay, you know. At kung gusto mo maging successful ka sa career mo, you to hang out with a right people, you know, kasi yung mga right people na yun, sila yung makatulong sa iyo. Don't hang out sa mga people na hindi makatulong sa buhay niyo. Hello, good morning, Jessie. Thank you for watching, anak, from Bacolod or from Morsio Negros Occidental. You know, yun ang pinakamalaga sa buhay natin. Hold on for a second, okay? Alam mo yung dapat mong, you know, kung sino yung mga tao dapat na mag-inspire sa iyo, sino yung mga tao na dapat mo paniwalaan. And ako, I believe that, na kung gusto mo maging successful ka, surround yourself with amazing people. Yung mga tao na marunong mapagkumbaba, marunong tumanaw ng utang na loob, yung tao na marunong makipagkapwa-tao. At saka, kasi sa buhay natin, hindi naman kailangan maging matalino ka, o mataas ang pinag-aralan mo, or kung ano ang narating mo. Ang mahalaga is kung sino at ano ka, yung attitude mo at character mo. You know, yun ang pinakamalaga na sa buhay mo yung kabutihan na turo sa atin. Lalo na tayong mga Pilipino, pinalaki tayo ng ating mga magulang na may takot sa Diyos, may pagmalasakit sa kapwa, at sa ating pag-aaral, kasi nag-aral din ako ng elementary and high school, some college in the Philippines noon, na palagi ko natutunan na meron tayong anong tawag yung class natin na parang values education yata. Yeah, values education. Na tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng magandang asal sa araw-araw. You know, kasi importante yon. So one thing I learned in life na maraming tao gusto nila maging mataas yung IQ nila, you know, yung maging intelligent quotient na mataas. Pero nakalimutan ng tao ang pinaka-importante yung emotional quotient. Ibig sabihin, how to handle or manage your emotion socially and emotionally. Na maraming mga tao na easily triggered. Konting bagay lang, they make a big deal. Konting bagay lang is a big deal. Akala mo parang in the end of the world. Isang bagay na natutunan ko kasi ako, isa rin ako sa like to be motivational speaker, and gusto ko rin yung marami na ako natutunan kay Father Jerry Orbos. You know, bata pa ako, palagi ko na sinusubaybayan yung mga message niya kasi very inspiring. It's not only inspiring, very hands-on na i-practice mo sa buhay. Yung isang bagay na natutunan ko na pinakamalaga sa buhay natin yung emotional quotient. How to handle your emotion, your social relationship with other people. Kasi kahit matalino ka, magaling ka, kung hindi ka marunong mapagkumbaba, mapagmalaki ka, mapagmataas ka sa sarili mo, walang tao magkagusto sa iyo. So, but if you are a human being na malay na narating mo, matalino ka pa, mabait ka, maganda ka, masipag ka, and you are committed to your craft, I mean to say, you're committed to yourself na maging successful, mat lalong maging magaling ka kung marunong ka, meron ka emotional quotient na marunong ka makipagkapwa-tao. Kasi malalaman mo yan kung nagtatrabaho ka.
Bakit ko sinasabi yan? Kasi kung you are true leaders, yung mga members mo, they always appreciate you kasi marunong ka makipagkapwa-tao. And always remind ourselves, we're human being, we have imperfection. Hindi tayo perfecto sa mundo na to. Marami tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang. Pero wag nating sabihin na hindi tayo nagkamali. We made mistake, we learn from our mistake, and of course, kailangan mag-made up tayo, kailangan baguhin natin sarili natin sa ating mga pananalita, sa ating iniisip, sa ating ginagawa. Kasi nakikita mo yung tao sa ang pagkatao niya sa araw-araw niyang buhay. Hindi lang sa mga achievement niya, kundi sa araw-araw na either sa pag-post niya, sa pagsasabi niya, that is a reflection of who you are. At saka minsan, sabi mo bakit inaatake ako, ginaganon ako, kasi mismo it trigger from yourself. Kasi yan ang pinakamalaga na nagsimula sa sarili mo. You share kindness, kindness ang babalik sa iyo. If you share love, love din babalik sa iyo. If you share hate, hate din ang babalik sa iyo. Kaya I always try to encourage everyone how to spread kindness, love, humility, and yun ang pinakamahalaga kasi your attitude is the most important as a human being. Kasi yung tao marunong magkipagkapwa-tao, sila yung maraming kaibigan, sila yung maraming naniniwala sa kanila compared sa mga tao na matalino lang sila, pero wala silang pakialam sa ibang tao, parang inaapak-apakan lima pag mataas sila. Sila yung mga tao na nilalayuan. So we always to live our life with humbleness. Always live our life na temporary lang tayo sa mundo na to. Yung nga sabi ni pinanood ko yung documentary ni Dr. Willie Ong. 'Di ba may cancer siya? Yung cancer niya is only few days, month, or year to live na lang siya. Ang sinasabi niya na we're only temporary in this world. Totoo yun. Temporary lang tayo sa mundo na to. Bakit tayo magtanim ng galit, hinanakit, at magsabi ng mga masama sa kapwa natin? 'Di ba? Ano makukuha natin doon? So, the most important habang buhay ka sa mundo na to, mamatay ka man anong oras, may sakit ka man o wala, meron kang peace of mind. Yan ang the greatest gift in life, to have a peace of mind, letting go, letting God, na kung ano man yung mga hinanakit mo, whatever your hatred, your anger, resentment, iwala mo sa sarili mo. Sandali lang, kukunin ko ng libro ko, okay? So, sa libro ko na ito, yung I Am Worthy, Showing Your Worth and Self-Care. So, dito sa libro na to, nakalagay dito how to have forgiveness, how to have, yung pinakahamalaga, yung forgiveness prayer for adult. So, dito sa page 23, ito yung pinakapaborito kong na sinulat ko sa book, na nakuha ko rin to kay Father De Grandes. Kasi elementary pala ako, palagi ko yung binabasa. Palagi ko yung, itong nakalagay dito, forgiveness prayer for adult. Kasi tayong mga adult, mahirap mag-forgive. By Father Robert De Grandes. Isa sa pinaka-paborito kong, yung pare, Itong sinasabi dito, kung basahin ko, Lord Jesus Christ, I ask today to forgive everyone in my life. I know that you will give me strength to forgive, and I thank you that you love me more than I love myself. I want my happiness more than I desire for myself. And then sinabi pa dito sa prayer nito ni Father, Lord Jesus, I want to be free from the feelings of sentiment, of resentment, of bitterness, and unforgiveness toward you for the time I thought you sent death. Hardship, financial difficulties, punishment, and sickness in our family. Lord, I forgive myself for my sin, my fault, and feeling for all truly bad in me, or all that I think is bad. I do forgive myself for delivering in the occult. Basta marami siyang mga prayer na, it's a good prayer to remind ourselves we always ask forgiveness. Kasi human being tayo, nagkamali tayo. So, hindi natin pwede sabihin na perfecto tayo, hindi tayo nagkakasala. We always ask forgiveness. Kaya, nung ginawa ko tong book na to in 2022, actually hindi ko pa ito na book launching, it's reminding myself, and this is my picture. Ang picture na to, nung nag-book launching ako, ng second book launching ko, itong picture ko. Tapos, ito yung second book ko, di ba? 365 Day, Year of Purpose, Positivity, and Prayer. Kung titignan ko sa the month of September, kasi every month siya yung book na to. Kaya, this is my favorite kasi ginawa ko, the month of honesty.
You know, so month of honesty, the power of honesty. So, ako, at saka makikita nyo rin, I am worthy by Narita Reyes, that my picture, and this my other picture. You know, it's reminding myself na bakit tayo palaging nagagalit? Bakit tayo palaging naninira? Bakit palagi nating inisip na perpekto tayo, hindi tayo nagkamali? Dahil sa pera ba? O dahil sa relasyon? O sa anong bagay? Always remind ourselves, lahat pera, kayamanan, trabaho, negosyo, lahat temporary lang yon. We need to remind ourselves, kahit yung physical na katawan natin tatanda, kukulubot, at papangit. So, mahalaga yung emotion natin, our inner self, yung inner self natin nag-radiate sa mukha natin, sa pagkatao natin, kasi yun ang pinakamalaga. Mawala man yung lahat ng kayamanan mo, ang kagandahan mo, pero yung kalooban at kabutihan mo na natili sa bawat isa, sa bawat tao na yung nasalamuha, ay din sa social media man, sa personal na buhay mo, at doon ka makilala ng tao. Pag sinabing pangalang Jose Rizal, nasa isip natin, o siya nagpakamatay, siya yung hero para sa ating bayan. Pag sinasabing Andres Bonifacio, sinabi natin, o siya yung sa Katipunan, ganito. So, it's a reminder, pag sinabi mo Narita Reyes, ang sabi ng tao, o siya si Woman of Hope. Pag sinabi mo, pag sinabi mo pangalan ng tao, nakatatak yung attitude ng isang tao. So, just a reminder na isa buhay natin yung tunay na Pilipino natin, kasi even though I'm American citizen, I'm proud Filipino na tiniruan tayo, naging Girl Scout tayo, naging ano tayo ng Panatang Makabayan, kumakanta tayo ng Perlas ng Silangana o Bayang Magilir, na palagi natin siya sa bidyan na makatao, makabayan, makadiyos tayo. Isa buhay natin. Hindi ya puro galit, pahinanakit, mga kung ano pa. All things, lahat ng bagay pwede mo mapag-usapan, lahat ng problema pwede mo i-resolve nyo. Kasi, kaya nga itong, ginawa ko talaga itong book, kasi dreams ko talaga to remind myself, to everybody, 2 years ago nang ginawa ko to na, everybody made mistake. But hindi mo pwede mamatay ka na hindi ka nagpatawad. Hindi ka pwede na mamumuhay ka na forever, may resentment ka. Kaya nga sabi ni Father De Grande, Lord Jesus, thank you, forgive me for all my ill feeling, for all my hatred, for all my resentment. Forgive me forever, whatever mistake I did, right? We need to ask forgiveness kasi ganun yun. And then when you ask forgiveness, you have to talk the person. Kasi kung may gift of healing and reconciliation yung forgiveness, magandang pakiramdam mo na meron kang gift of peace of mind na hindi mo kaya bilhin ng $1 million yun. Kasi nasa puso mo yun na naglalakad ka, natutulog ka, nakangiti ka, na ginagawa mo na wala kang inaapakan na tao. Kasi alam mo, you reminded myself na, nagkamali ako, either sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, sa kaibigan ko, sa tao sa paligid ko. We'll learn how to forgive and we'll learn how to live our life with a peaceful mind. Kasi minsan, it start with our mindset na hindi natin matanggap na hindi tayo nagkamali. Palagi natin iniisip na tayo ang tama. Kahit may tama tayo, may mali tayo, but we learn how to understand other people. We need to develop ang tinatawag natin sa ating emotion na paano natin i-control yung anger at resentment natin. Kasi kung lahat ng tao nakikita mo puro galit, wala nang mangyayari na pagbabago sa ating buhay. Kaya minsan nakikita natin sa mga politiko na pinapanindigan nila kahit mali pa sila. So, but the people who learn how to forgive and learn na ina-accept yung sarili niya, hindi siya perfecto. Sa yung tao na marunong magpakumbaba, humingi ng sorry. That's the true meaning of tunay na kapamilya, tunay na tao na hindi tayo robot. Meron tayong emotion. Kaya kung may pagkamali tayo, we always ask forgiveness. Kung gusto natin gumanda ang buhay natin, always start our day with a grateful heart. Start our day, kung mag-pray tayo. Kaya kung I always go into the church, kasi it remind myself, I'm human being. Lahat ng libro ko na to, lahat ng mga sasakyan ko, kung ano man na-acquire ko sa mundo na to, mawala to pagdating ng panahon. Kasi hindi naman tayo habang buhay na sa mundo. Pero, yung salita ko, at saka yung ugali ko, mananatili sa bawat tao. Manatili at matandaan nila kung sino at ano ako. Ganon din tayong lahat. So, bilang mga magulang, mga anak man o asawa, kapatid, palagi natatandaan ng mga tao yung
attitude mo. Lalo pag nauna mo narinig yung tao, yung boses niya, di ba pag dumating yung tatay, nanay mo, yung iba, busy sila pag narinig ang tatay, nanay nila, either kinakabahan na sila or excited sila. Yun lang yun kasi depende sa attitude ng tao. Ganon din yun sa buhay natin na we always start our life na alam nating i-manage yung behavior, attitude natin sa ating panalita, sa ating sarili at sa ating gawa. So, our inner self is a reflection of who we are, kung anong ginagawa natin, nakikita at naririnig ng mga tao. Kaya yun ang maging basic example sa buhay natin. Hi Angela, if watching right now, and of course, for Jean Ligarda, and of course, mega shout out to Mildred Estrana, and for Cheng Bisaya, and then for everybody, right? Jomalyn, watching right now from Singapore, Joliet, of course, mega shout out din, and kay Presi, kay Jane, sa inyong lahat, hindi ko man kayo matag isa-isa, just reminder kung saan makayong sulok ng mundo. Thank you so much. Remind natin yung sa buhay natin ang tunay na pagkatao natin, tunay na pagka-Pilipino natin o Pilipina na may takot tayo sa Panginoon, na bawat salita na binibitawan natin is a reflection of ourselves. Bumabalik sa atin. At marunong tayong kumbaba, marunong tayo to practice the spirit of humility, forgiveness, and healing. Kasi pag may forgiveness sa puso natin, merong healing, and at the same time, you live a peaceful life. Yun ang pinakamahalaga para sa akin na kahit meron ka pang $1 million sa buhay mo, kung puro galit ang tao sa paligid mo, puro puot, galit ang sa puso mo, wala pa rin yun, wala kang peace of mind. Hindi ka makatulog, magkakasakit ka lang. You know, at saka hindi mo madala yun hanggang sa libingan mo yung mga galit na yun. Kailangan you to live it out, you know, para kung sa tubig na yun na madumi, tanggalin mo lahat ng mga dumi yun, o may mga bato, tanggalin mo yun, makes it clear na maging malinis. Ganun din yung puso natin. To live our life with a clear conscience, a clear na maging beautiful heart, forgiving heart, at saka marunong tayo magpakumbaba, magmahal, at palagi isipin na kung anong may sinasabi natin, either sa pamilya, sa asawa, sa anak natin, maging reflection natin yon sa ating buhay. Again guys, thank you so much, na-appreciate ko kayo lahat, and I want to say thank you everyone, and isang bagay na ating pahalagan sa buhay, yung buhay natin, yung ginagawa natin, at saka surround ourselves with amazing people, kasi hindi kayo magkamali. I-follow nyo yung mga tao na gumagawa ng kabutihan. Yung tao naging successful, may credibility. Hindi yung mga taong naninira. Kasi, the more tinatolerate nyo yun, the more mo ini-entertain, lalo ka na stress. Pero yung mga tao na positibo, maganda ang pananaw sa buhay, yun ang pinapalo mo, may mararating kayo. Kasi yung tao na yun nagsumikap, naging successful sa buhay, so ganun ka rin. Kasi ako, marami akong pinapalo ng mga tao na naging successful, at every night I always watching documentary sa mga ibang tao na bakit sila umasenso sa buhay, bakit sila naging successful, ano ba yung mga gabay nila. Ang first natutunan ko yung commitment nila sa sarili nila, nag-focus sila at discipline and being persistent sa gusto ng marating sa buhay. Ganun din tayo. Stay away from negativity kasi hindi makatulong sa atin yan. Ma-stress lang tayo at saka hindi makatulong sa buhay natin. Doon tayo sa mga bagay na katulong sa atin. Again, guys, ako ay si Anarita Compio-Reyes nagsasabi, bilang woman of hope dito sa Amerika, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. I love you all, and of course I want to make a shout out and love to my husband Wonder Reyes. If you're watching right now, I'm my son Jericho and Joseph, and to my niece watching from the Philippines, Angela, and sa lahat ng mga kababayan ko sa buong mundo, kung saan man kayo. God bless you. I love you all. Live our life with humility, with peace, love, and of course care to other people. At saka good word, magandang pananalita sa kapwa kasi it's a reflection of yourself. Thank you, I love you, and see you next time. Bye!